Nag-conceal sila at speed up. Sobrang bilis nilang natagos. Makakakuha ba ng kill dito sa side ng AP Bren? Kusei is gonna be down. Pero yung Dragon! Nandito na naman si Nats. Papasok na siya pero sa ilalim ng Torre. Baka siya makakapapatay. Biglang nabaliktad. Biglang nabaliktad ng AP Bren. Wala pang nakuha ang RSG doon. 2-man down for the side of Raiders and AP Bren. Paano nila nagawa yun? You have to give credit kay Caltisi. Threading the needle, nahanap niya doon si Kusei. Knowing na walang Purify, etong Harit, naka-vengeance yan, pwede nga talagang i-commit yung mga hard lockdown nila dito mula sa AP Bren. Tapos, ang ginawa din ng AP Bren, sinakto na lang yung timing yung Purify para mapa-overcommit dun si Nats. Pero ang papansinin natin after the Petrify, walang nakatalon kasi yun yung tinimingan nila. Tapos biglang inatakan na ng Torres. Good timing and micro mula sa AP Bren. And we talk about late game here. Claude, isa sa mga late game marksman talaga. In terms of the mid-game powered spike, AP Bren na ba makakalamang dito o ano ba ang win condition left for RSG entering the mid-game? To be fair, malakas yung team fighting nila. At kahit naman late game, sabihin natin naturally scaling ang Claude, pero Harit with a vengeance pa rin to. As long as hindi tinatamaan ng hard lockdown itong si Kusei, which is yung Daytona's Welcome as well as yung ultimate ni Glue, okay na okay pa yung RSG. Oo, nakita din natin kanina sa may middle lane. Alam kasi na AP Bren na para napaagad din yung Heart Guard tsaka yung Shaman Force combo. Kaya din napatay nila si Kusei kanina. Eto na, sabi natin parang unti-unti nang pinapaliit ng AP Bren yung kalamangan. Dito magkakaalaman sa Lord Objective. Oo, dito talaga natin makikita kung sino nga ba ang makakalamang first Lord of the game. Mukhang RSG o magko-control ng area pero hindi pa naman sila magla-lock in dito sa ating Lord. AP Bren, light pumasok na! Ito na naman yung suplex na sinasabi natin. Ginamit na lahat ng mga skills pero makakatakas pa din. May iwan nga lang dito si Flaptisi, kalahati na yung buhay. Ginamit na yung split. Sinong dadalhin? Demon Kite. Ang dami mga nabitaw na mga skills. Nandito na yung Dragon pero nagbibigay lang ng vision. Ang sakit niya! Kalaban pero napakasakit na rin dito. Ginamit na nga ang Blazing Duet. Sapat ba para makakuha ng kill? Nazis ang putik na lang! Pero patay pa rin sa kamay ni Flaptisi. At napitik na nga rin siya dito. Daytona's Welcome tumama sa isa. Saan kanya idudura-dura doon sa wall? At mukhang isa pa nga ang babagsak. Dalawa na ang wala sa RSG. At kita natin ngayon na mukhang AP Bren na nga ang nagdidikta dahil dalawa lang natitirang buhay para dito sa side ng RSG. Nakuha pa nga nila yung objective na Lord. Wow! Sobrang critical ng timing na Purify doon ni Super Marco to counter out itong RSG kasi hinintay talaga ni Nats na lumabas yung Claude tsaka siya mag-activate ito kanyang ulti tapos merong hard guard. But then, yung timing doon ni Super Marco with the Purify, then si Caltisi again catching Kusei, making it so difficult para sa RSG na i-capitalize yung vengeance Harit nila. At ngayon AP Bren, nasa kanila na ang lamang. 5-man push dito sa mid lane. Pero lilipat ata muna sa top. Ang laki na pala ng lamang na gold ng Claude dito sa larong ito. 3K gold date at 2K doon sa 3K ay nasa kamay ni Super Marco. Kailangan na kailangan talagang bantayan ngayon kasi kanina para pinang-counter na talaga nila dito yung skill din ni Super Marco. So medyo pwedeng mailang ang isang Nats na pumasok anytime at hanapin na dito yung Claude pero yung Lord ay madedepensahan lang din naman ng RSG. Walang masisira na Torre dito pero nakita yung Petrify by the way dito ni Nats. Walang tamaan doon sa Petrify pero mukhang lilipat naman doon sa top. Sinasabi natin, aray! Marco! Huli ka sa kamay dito ni Kusei at dediretso pa nga, raid na daw! Sabi ng mga RSG players, pero mukhang makakatakas pa, meron flicker para kay Light! Pero hindi sakto yung range. Na-sidestep pa ni Master Ogwin, but what a great vengeance mula kay Kusei para makuha ang unang death ni Super Marco. At that moment, si AP Bren, di nila nagamit yung kanilang lockdown para kay Kusei. Caltisi hindi na nahuli as well as si Flap. Na-zone out din kasi sila and Super Marco napaaga din yung kanyang pag-placing duwet dun sa likod. At alam naman natin kapag meron kang vengeance, hit na hit yan ang isang Claude na may placing duet. Now RSG taking advantage of that one pero that was mainly because AP Bren hindi nila na-coordinate ng tama yung kanilang teamfight. Mamaya magiging crucial ulit yan. So pagandahan ng pwesto sa dalawang goldaners natin. At saka parang yung blazing duet kasi hindi mo naman mapapatay yun eh. Kumbaga pag nandun ka na sa loob, naka-vengeance na yung katapat mo, parang umaaray ka rin yung tratatatat mo, aray. O hindi mo pa mapipig... Oh, yun nga, hindi mo nga mapipigilan. Ayan,
real-time win rate natin. Alam niya naman, isang teamfight lang, pwede bumaliktad. But still, it's AP Bren na lamang. Yep. Oh, nakakalamang na talaga. And hindi nga natin masyado nababanggit. Ito pala yung classic na Matilda Barats combo na nakikita Ayun nga pala. natin. Yep. Mula pa sa mga greats na naglaro nito dati. Yep, the Flying Dinosaur. Sobrang potent dahil alam naman natin kapag isa kang Barats, lalo na pag jungler ka, parang ang limitations mo talaga yung movement mo eh. Buti nga meron ng dash ngayon yung ulti, but apart from that, parang yun yung weakness ng isang Barats. Having the Matilda allows you to be very aggressive as well. Speaking of Matilda, mukhang siya yata ang gustong bigyan pero pinilit lang na gamitin yung Circling Eagle. Tumama ba yung pitik ng Synchrofusion? No moment na yun, so medyo nagpapakita na dito si Kusei ng damage na pwede nga ibigay. Still a very close game as the Luminous Lord is started by AP Bren. Lamang ang AP Bren ng 2,000 pero umaaligid na si Light at Demon Kite doon sa may Lord area. Ang tanong na lang ay magti-teamfight ba sila para dito dahil puro Brusco Boys ata yung mga wala yung mga damage dealer eh. Oo, ang daming bouncer, no? Si Demon Kite tsaka si Light, parang hero pa lang. Medyo may pang-psych na. Malalaki yung mga hero namin. Makunat. At saka parang iba yung ginagawa ng side ng AP Bren. Si Few yung nagki-clear ng minion wave. Walang tapatan. Pwede niya rin kasing kopyahin. I'm not entirely sure kung kinopya si Angela. Kinopya nga niya si Angela. So, pwede niyang i-match yung ginagawa din dito ni Aqua. So, high IQ level para sa dalawang mid laners natin. Wow! Ito, wait lang, interesting. Blood Wings, may malaking change yan. Yep. Nag-Blood Wings ngayon si Ogwen on the Matilda. Mamaya na natin pag-uusapan yun. Napakaganda set up play. Low yung tatamaan. Pero tayo IMU na Heart Guard. Open is gonna be down. Habang si Flap Easy nahanap dito ibang mga players. Super Marco makakakuha na dito. Blazing Duet na naman. Habang yung RSG, kaya ba nakakunatan nila? Si Aqua hindi na nakasampa. Tapos si Demon kahit mukhang makukuha pa nila. Si Demon kahit ay bumaksak na rin at tuloy-tuloy lang ang pagbira ni Few. Aqua na lang ang natitira pero mukhang ipupush na nila ang gitna. Oo, parang inaantay na lang nila yung minion wave. Look at you, talagang pumasok na doon sa may bandang gitna. At talagang inaantay na lang nila dito yung minion wave na dadaan. Boom, tatamaan ba? Oy, masyado atang makapal pero 10 seconds na lang. End game na ba? Wala yatang dedepensa para sa side ng RSG. Si Aqua napatay na rin. Kaya naman mukha sa ating game number 1. Tinutuloy-tuloy na dito ng AP Bren at hindi naaabot si Nats. AP Bren wins game number 1. Close game hanggang sa dulo. Sasabihin ko yung tagline mo, men, Wolf, beautiful ML, game 1 pa lang.